Come, Christians, join to sing. Hallelujah, amen. Loud praise to Christ we bring. Hallelujah, amen. Let all with heart and voice before his throne rejoice. Praise is his gracious choice. Hallelujah, amen. Lift your hearts on high. Hallelujah, amen. Let praises fill the sky. Hallelujah, amen. Christ is our guide and friend, on whom we can depend. His love shall never end. Hallelujah, amen. Christ again. Hallelujah, amen. Life shall not end the strain. Hallelujah, amen. On heaven's blissful shore, his goodness we'll adore, singing forevermore. Hallelujah, amen. Christians join to sing. Hallelujah, amen. Loud praise to Christ we bring. Hallelujah, amen. Let all with heart and voice before his throne rejoice. Praise is his gracious choice. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Welcome back sa ating prayer covenant kayong umagang ito. Tunay nga pong napakasaya at nakagaganap na ating sisimulan ang ating araw kasama ang Panginoon at kasama ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Ang ating devotion po ngayong umagang ito ay matatagpuan sa aklat ng Malakias chapter 3 verses 1 to 4. Ito po ang sinasabi: "Narito susuguin ko ang aking sugo at siya'y maghahanda ng daan sa aking harapan. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Ang sugo ng tipan na inyong kinalulugdan, narito siya'y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sino ang makatatagal sa araw ng kanyang pagdating? At sino ang makatatayo kapag siya'y nagpakita? Sapagkat siya'y parang apoy ng tagapagdalisay at parang sabon ng tagapagpaputi." Ang talatang ito ay isang mahalagang paalala sa atin tungkol sa kahandaan ng ating puso sa harap ng Diyos. Ang sugo na binabanggit dito ay tumutukoy kay Juan Bautista na naghanda ng daan para kay Jesus, ang Panginoon at tagapagligtas. Ang propesiya ay nagpapakita ng gawain ni Jesus bilang tagapagdalisay. Ang kanyang layunin ay linisin ang puso ng kanyang bayan upang sila'y maging katanggap-tanggap na maglingkod sa kanya. Inihahalin tulad si Jesus sa apoy ng tagapagdalisay ng pilak at sabon ng tagapagpaputi. Ang proseso ng pagpipino ng pilak ay hindi madali. Nangangailangan ito ng matinding init upang matanggal ang mga dumi. Ganoon din ang proseso ng Diyos sa atin. Nililinis niya ang ating puso mula sa galit, kasalanan at hindi kanais-nais na ugali. Minsan, ang paglilinis na ito ay masakit
dahil inilalantad nito ang ating kahinaan. Ngunit ito ay mahalaga upang tayo'y maging mas mabuti at mas malapit sa ating Diyos. Sa ating panahon, madalas nating makita ang mga tao na hindi nagpapakita ng mahinahon at maka-Diyos na asal, lalo na sa gitna ng tensyon o problema. Isang halimbawa nito ang insidente ni pangalawang Pangulong Sara Duterte na nagpakita ng marahas na reaksyon sa isang Zoom meeting. Nabanggit niya pa na ipapapatay niya ang ating Pangulo at ilan pang tao kung siya ay mamamatay. Ang ganitong galit o pagsabog ng emosyon ay hindi nakakatulong. Sa halip, ito'y nagdudulot ng pagkalito at hindi pagkakasundo. Bilang mga Kristiyano, tinatawag tayo ng Diyos na maging tagapagdala ng kapayapaan at tagapagdalisay ng sitwasyon, hindi tagapagpalala nito. Si Jesus sa kanyang kabanalan ay isang modelo ng kahinahunan. Kahit sa harap ng mga taong humahatol sa kanya, siya ay nanatiling mahinahon at puno ng kapayapaan. Tayo rin, bilang kanyang mga tagasunod, ay tinatawagan na maging tulad niya, mapagpakumbaba, mapanatag at mahinahon, lalong-lalong hindi tutulad sa isang katulad ni Sara Duterte. Para sa ating aplikasyon ngayong umagang ito, hayaan nating ihanda ng Diyos ang ating puso at buhay para sa kanyang layunin. Gamitin ang pure, P-U-R-E, pure, bilang gabay sa ating pagsasabuhay ng aral na ito. P. Panalangin. Laging humingi ng gabay sa Diyos upang linisin ang ating puso mula sa galit at mga hindi magandang emosyon. U. Umamin. Kilalanin ang mga pagkakataon na tayo'y nagkulang sa pagkontrol ng ating emosyon, ihingi natin ito ng tawad at ipagkatiwala ang pagbabago sa Diyos. R. Responsableng tumugon. Iwasan ang padalos-dalos na reaksyon tulad ng nakitang masamang halimbawa kay Sara Duterte. Sa halip, gawing layunin na tumugon ng may kahinahunan at paggalang. Ang pagiging mapanagot sa ating kilos at pananalita ay nagpapakita ng ating pagpapahalaga sa kabanalan ng Diyos. E. Empower others. Palakasin ang iba. Gamitin ang ating mabuting halimbawa upang maimpluwensyahan ang iba sa tamang asal. Ibahagi natin sa kanila ang kapayapaan at disiplina ng pagiging anak ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal at hangaring padalisayin kami upang kami maging karapat-dapat sa iyo. Linisin mo ang aming puso mula sa galit, kawalang pasensya at padalos-dalos na asal. Turuan mo kaming maging mahinahon at mapayapa sa lahat ng pagkakataon. Gamitin mo kami bilang iyong instrumento ng kapayapaan at pagbabago sa mundo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.